Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po malapit sa Kristo. Muli, malapit noon kami papasalamat malapit sa pagkakataong ito kayo malapit po yung kinahabagahan na karating sa iyong balagawain upang ikaw ay sambahin, papurihin, pasalamatan, malapit noon. Maraming salamat malapit noon sa pagkakataong ito sa iyong balagawain, tunay yung pinagpala, malapit noon, hallelujah. Ikaw ay aming kasama, malapit noon, aming naramdaman yung presensya. Maraming salamat malapit noon muli sa oras pang ito. Sa aming po pag-aaral ng balasta, malapay noon. Hallelujah. Lahat ng ipagkukulang mga pagkakamali, malapay noon. Bago ang lahat, patawarin mo kami, malapay noon. Hallelujah. Dalangin po namin sa iyong malapay noon. Laysan mo po, malapay noon. Ang iyong mga salita na may pag-aralan sa gabing ito. Hallelujah. Ikaw po, malapay noon, ang bukas, ang pakinig ng bawat isa sa amin, malapay noon. May mga lingkod sa kanang akin, malapay noon. Hallelujah. Ikaw malapay siyang kumilos, ikaw maglagay ng isa sa aking labi, malapay noon, hallelujah. Alisin mo malapay lahat mga hadlang, malapay sa mga kalagitnaan, pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak na narito, malapay noon, hallelujah. Purihin ka, malapay noon, ikaw po siyang kumilos, hallelujah, samahan mo, lagisan mo na yung kapangyarihan, malapay noon, ang mga salita namin babanggitin namin, malapay noon. Sa unat dalangin po ng aming beloved pastor, ano po ang gawa ng kaaway hadlang sa aming kalagitnaan, sa oras na ito ay po sama-sama sinasuway, tinataboy, pinalalaya sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Glory to God. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinakamatas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba. Wala pong iba sa ating mahal na Panginoon Kristo lamang. Praise the Lord. Ako po ay magpapot po ng hallelujah. Rubling paghalang. Patuloy pati inaalala ang mga pinagpalang mga aral at turo ng ating beloved pastor, beloved son pastor. Ito po mga kapatid ay kailanman hindi makakalimutan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pwede mabawat po ng magandang gabi sa mga Almeida family po, ating beloved pastor. Praise the Lord. Bago sa ating po mga beloved ordinary priest po, sa kanyang pangangasiyo po, sa dito po sa lugar natin. Hallelujah. Mga po sa mga naatasan po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga manggagawa o mga awit, mga manunugtog, mga kapatid, sa ating mga kapatiran po, hallelujah, ito hindi po sa tuyang lugar, maray na banggi po sa tuyang abo, sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Tayo po mga kapatid, magbukas sa talata, sa wala kasulatan, at dito po tayo mag-uumpisa mga kapatid sa Episo 12, Episo 1:13, Episo 4:30. Dos-dosi muna, praise the Lord. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 2, versikulo 12, ganito po pagkasabi. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kayo ng panahong yaoy ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng Panginoon na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Amen po ba? Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ganun po ang ating buhay noon. Noong panahon tayo po ay hiwalay sa ating mabait na Diyos. At hindi tayo kabilang sa mga tinatawag ng mga mananampalataya. Tayo po ay walang halaga. Walang tungkol sa mga tipan ng at pangako ng ating mahal na Panginoon. Walang pag-asa. Dahil po mga kapatid, sa yung ating mga ginagawa, ito ay hindi nakakalugod sa mahal na Panginoon. Tayo ay walang pag-asa. Dati, walang Diyos sa sanlibutan. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Yun po ang ating buhay noon. Ibalik sa amen. Doon po tayo namulat. Walang kapag-asa. Lahat, alam natin yung ating ginagalaw nung mga panahon na yon. Sapagkat tayo po pala ay hiwalay sa ating mabait na Diyos. Kaya yung ating mga ginagawa, ganun na lamang. Gusto nating gawin ang mabuti. Sabat hiwa tayong kakayanan na ating ipagpatuloy ang gawin ang kabutihan, sapagkat iba po ang umaalipin sa atin. Ang umaalipin sa atin. Dati ay yung Diyos ng sanlibutan ito na wala pong ibang ginagawa, linlangin ang kaisipan ng tao,
upang huwag sumilang ang kaliwanagan, kaya karamihan ay napahamak at umasa sa kanyang sarili. Yun ang nangyari sa taong hiwalay sa ating mahal na Panginoon. Subalit tayo pa pinagpala. Amen po ba? Tayo po ngayon ay napabilang sa mga totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay napabilang sa totoong paglilingkod sa ating mabait na Diyos, na tayo po ay inilapit ng ating mahal na Panginoon sa tunay na gawain, at ito po tayo ngayon lubos, pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang basta pinagpala, kundi tayo ay patuloy pinagpapala hanggang sa panahong ito. Ikaw at ako ay narito nagpapatuloy, tunay na pag-asa, nagkaroon tayo sapagkat buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sagana tayo sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, na dati po noon gusto nating gawin ang magandang bagay, hindi natin nagagawa. Kaya naroon po lahat ng kabiguan, lahat ng ating naramdaman na walang kapakipakinabang. Subalit tayo ngayon ay pinagpala, purihin ang ating mahal na Panginoon. Naramdaman natin na tayo po ay tunay na pag-aari sa sarili ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat siya po ang kumikilos sa ating buhay. Iba rin si Amen. Patunay na tayo po ay mayroon totoong pinaglilingkuran Diyos, na tayo ay nagkaroon ng totoong pag-asa na kasama natin pag-aari tayo ng ating buhay na Diyos. 1:13 ng Episo, ano pang sabi dyan? Kasayin po natin. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 1, versikulo 13, nasabi, na sa kanya ay kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo magsasampalataya, ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon, na sa kanya ay kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsasampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ibig sabihin, mayroon po tayong tatak ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, na ito po ay ipinangako ng ating buhay na Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, na sa kanya rin, na sa kanya ay kayo rin naman, pagkarinig ng katotohanan, ng aral ng katotohanan. Ano po ang aral ng katotohanan? Mayroon pong preba at ebidensya, ang ebanghelyo ng kaligtasan, na ito po mga kapatid ay ating natanggap mula na tayo ay magsisampalataya, ating napatunayan na tayo po ay tinatakan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Anong ebidensya tayo ay tinatakan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Atin na pong nagagawa ang taglilingkod sa ating buhay na Diyos. Yung ating hindi natin nagagawa patungkol sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, atin na pong nagagawa. Dahil patunay lamang na tayo po ay tinatakan ng Espiritu ng ating buhay na Diyos. Iba na sa Amen. Ang tanong, ang tatakaya na yan na ating natanggap, ito ba ay mananatili? Iba na sa Amen. Ito ba ay mananatili? Ito po ay mananatili kung ito po, mga kapatid, ay hindi natin pababayaan. Iba rin sa Amen. Subalit may posibilidad, mga kapatid, na ito pong tatak na ito po ay mawawala sa atin kung ito po ay ating pabayaan. Subalit kapag ito po, mga kapatid, ay hindi natin pinabayaan, na natili tayo, na ito po ay ating pinahalagahan, mananatili ang tatak na ito, at ikaw mismo, ako mismo, ang makakaranas na ang tatak na yan ay nanatili sa iyo, sapagkat sa tuwing balagawain, maramdaman mo ang bala presensya ng ating mahal na Panginoon. Diyan mo mararanasan na ikaw ay totoong pag-aari sa sarili ng ating mabait na Diyos, at ang tatak na yan ay nananatili sa iyong puso't isipan. Ikaw mismo, maramdaman mo na kasama mo ang iyong pinaglilingkurang Diyos. Diba yung si Amen? Hindi mauwi sa wala yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ramdam mo palagi ang tatak na iyan
na habang ikaw ay tumatagal, ramdam mo na hawak tayo ng ating buhay na Diyos. Iba rin say amen. Nananatili ang tatak na yan. Ramdam natin na hindi tayo pinababayaan. Hindi nabuburo ang tatak na yan sa atin sapagkat yun ay tunay na pangako, ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Sa sino man pong nanatili sa ating buhay na Diyos, mananatili ang tatak na yan. Hindi po yan mawawala. Yun po ay mananatili hanggang sa pagkatubos ng bawat isa sa atin, hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay kilala ng ating mabait na Diyos habang ating dinirinig ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Nakikilala tayo ng ating buhay na Diyos. Iba rin sa amen. Dirinig ng aking matupang aking tinig at siya'y aking nakikilala. Anong klaseng tinig ang ating napapakinggan? Iba rin sa amen. Anong klaseng tinig ang ating napapakinggan mula sa ating mahal na Panginoon? Na yun po ay ang ebanghelyo ng ating mabait na Diyos. Yun po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na ito ay magiging tunay na pagpapala sa bawat tinatakan ng ating mahal na Panginoon. Habang nagpapatuloy, nahihirapan man, marami pang sinusuong ng problema at pagsubok, pero nanatili, patunay na tayo po ay mayroon tatak ng ating mahal na Panginoon. Tayo ay pinalalakas palagi ng ating buhay na Diyos. Amen po ba? Hindi po ayon sa ating sarili, kaya tayo nanatili. Subalit dahil sa tatak na yan, ipinangako sa atin ng mahal na Panginoon, kaya tayo po ay nanatili hanggang ngayon, purihin ang ating mabait na Diyos. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo lamang mga kapatid, hindi natin kayang gawin. Ibalik sa amen. Imposibleng mangyari, subalit pinatunayan lamang ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang kanyang ipinangako doon sa mayroon mga tatak na tunay na titaka ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Pangako ng ating mabait na Diyos, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hindi ko kayo pababayaan. Kailanman hindi ko kayo iiwanan. Iba rin sa amen. 4.30 piso. Basahin po natin. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30, ganito po pagkasabi. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Ito po mga ating pakinggan. Sabi dito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y kayo titakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tunay na napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Iba na si amen. Iyan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay tinatakan ng ating mahal na Panginoon hanggang sa Kanyang pagkatubos. Yun ang layunin ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat pinili niya, bawat ginahabagan niya, ang pangako ng mahal na Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan, pangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Huwag lang nating pabayaan, huwag lang po nating pighatiin ang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, may posibilidad po na ito ay maalis sa atin kapag ito ay ating pinabayaan, hindi natin pinahalagahan. May posibilidad dito po ay aalisin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? May posibilidad siguradong mangyayari. Ating pong maobserbahan, ating pong makikita. Doon po, sa hindi na natili, hindi pinahalagahan ang tatak ng Espiritu Santo. Dati, ang bukang bibig, puro pagpupuri, kaluwalhatian sa ating mahal na Panginoon. Bandang huli, ito po mga ay kumukontra na. Nangingibaw na mo yung kanyang sarili na karunungan at kaalaman. Patunay lamang na yung tatak na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay umaalis na sapagkat ang nanatili na mayroong tatak ng ating mahal na Panginoon, natuto mula noon hanggang ngayon, naglilingkod na mayroon pong pagkatakot, pagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya titinang kanyang sarili. Diba rin si amen? Hindi niya titinang kung sino siya. Ang tinitingnan niya
yung mabuting bagay na ginawa sa kanyang buhay ng ating mahal na Panginoon. Na hindi niya nakakalimutan na tanging ang mga bagay na kanyang tinatanggap ngayon, pawang yun ay pagpapala, tatak ng ating mahal na Panginoon, na hindi niya kailanman makakalimutan. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ang kapurihan palagi, ang kanyang binabanggit sa kanyang bibig. Di ba rin sa Praise the Lord? Kapurihan palagi ng ating mahal na Panginoon. Hindi nangingibaw na siya ay mayroon ng maraming nagawa. Kundi hanggang ngayon nanatili sa kanyang puso, isipan, na siya ay patuloy na gumagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Iba rin sa ibig sa Lord. Nanatili ang tatak na yan ng ating mahal na Panginoon. Yun ang nais ng ating mabait na Diyos. Iba rin sa Amen. Huwag pighatiin ang Espiritu Santo. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Sino tayo? Amen po ba? Subalit ayaw lamang ng ating mahal na Panginoon tayo ay mapahamak. Kaya naroon po ang mga preba at ebidensya. Nung una pa lamang ating naramdaman yung ating unang pag-ibig sa ating mabait na Diyos, patunay na tayo ay tinatakhan ng ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo po ay natutong magpasalamat, magpuri sa ating napakabait na Diyos, at tayo ay natutong umamin at tayo ay totoong makasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Diba sa Amen? Hindi natin magagawa ang mga bagay na yan kung hindi natin kasama ang ating buhay na Diyos. Kung hindi tayo tinatakhan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Marahil po mga matutulad tayo sa mga Pariseo at Eskriba na yung kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po ay pakitang tao lamang. Subalit tayo pong narito na may tatak ng ating mahal na Panginoon. Tayo ay tinuruan na maglingkod sa ating buhay na Diyos, na ibigin natin ang ating mahal na Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Iba rin say Amen. Hindi paglilingkod na pakitang tao. Tayo ba'y tinuruan na ibigin natin ang ating mahal na Panginoon ng totoong paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Hindi po peking paglilingkod. Iba rin sa Amen. Malulugi po tayo kapag yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po ay hindi sincero. Masasayang po yung ating oras. So tayo pong narito ngayon, tunay na pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Patunay na ikaw at ako ay mayroong tatak. Hindi naaalis ang tatak na yan. Sapagkat anumang oras ang gawain, anumang araw ang gawain, tayo po ay narito. Pinagpala kang lubos ng ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Iba rin say, praise the Lord. Yun po ang ating natatanggap na totoong pag-aari tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mayroong tatak ng ating mabait na Diyos sapagkat ating pong nagagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mayroong papsisikap. Yung ating oras ito ay available palagi. Everybody say, praise the Lord. Available palagi yung ating oras sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Ang kapurihan ay sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, Amen. Yung iba mga kapatid, maraming dahilan. Hindi natin masisisi. Kaya sa mga hanap buhay, ang sabi sa mga kasulatan, kung tayo ay may mayroong mga hanap buhay, hindi yung hanap buhay ang dapat masunod, kundi yung hanap buhay ang sumunod sa atin. Ano ang magagawa ng hanap buhay kung wala tayong buhay? Amen po ba? Habang tayo ay may buhay, tayo po ay gumawa sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sa ating pong mayroon tatak ng ating mabait na Diyos. At ito po ay hindi naaalis, hindi po nabubura. Ano po ang sabi sa banal na kasulatan? Hebreo 10:25. Basahin po natin. Ang sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 25, sabi, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Everybody say, Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ang makakagawa lamang po nito, yung totoong tinatakan ng ating mabait na Diyos.
at yung patuloy pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Maraming pinagpala, pero hindi po lahat patuloy pinagpapala. Amen po ba? Iba po yung pinagpala kaysa pinagpapala. Sapagkat yung pinagpapala, tuwing banal na gawain, tunay na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Nariyan yan. Sapagkat nais niyang palaging maramdaman ang banal presensya ng ating buhay na Diyos. At yung pinagpala naman, pagdating ng gawain, kung anong gusto lang ng araw, doon lang sila. Pinagpala nga. Amen po ba? Naranasan lang pinagpala, pero po, iba po yung maranasan ng patuloy pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang patuloy pinagpapala ng ating mabait na Diyos, patuloy niyang naramdaman ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Sa kanyang pagdalo, maramdaman niya palagi ang tunay na pagpapala galing sa ating napakabait na Diyos. Everyone say amen. Maganda po ang kalagayan nung patuloy pinagpapala. Amen po ba? Pero po yung pinagpala, pagpasdan po natin, yung pinagpala lang at yung patuloy pinagpapala. Yung pinagpala lang, pagdating ng pagsubok, delikado. Baka, pinagpala nga, pagdating ng pagsubok, pagdating sakit karamdaman, double-minded na. Pero yung patuloy pinagpapala, anuman ang kanyang harapin, nanatili, nanindigan, nakaugat siya sa pananampalataya. Amen po ba? Yun po ang tunay na pinagpapala. Hindi mo makita sa kanyang isipan, nagdadalawang isip. Kundi buo ang kanyang pagtitiwala. Kasama niya ang ating mahal na Panginoon. Tinatakan siya ng Espiritu Santo ng ating mabait na Diyos. Doon mo na marinig ang sasabihing salita, mamatay, mabuhay. Maglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Pero yung pinagpala lang, pagdating ng karamdaman, sakit, pagsubok, pagdating ng pagsubok, iba po yung bersyon ng ating maririnig. Iba siya, amen. Kaya doon po tayo sa patuloy pinagpapala. Yan natin maranasan ang tunay na kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Epektibo, iba siya, praise the Lord. Tunay na maranasan natin, lalo na kapag dumating sa punto, sa oras ng kagipitan, ang ating pagsigaw, mayroon pong with authority. Iba say, praise the Lord. With authority na pagsalita ng hallelujah, praise the Lord. Epektibo po yan. Makikita natin ang ibang bagay na imposibleng bagay gagawin posible ng ating mahal na Panginoon. Pero yung pong pinagpala lang, pagdating ng pagsubok, kahit praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Iba po yung sigaw niyan, hindi epektibo. Iba rin say amen. Pero po yung mga kapatid talagang mayroon tatak ng ating mahal na Panginoon. Ano mang pagsubok, aksidente ang dumating, pag sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, with authority, tagumpay ang tao na yan. Tagumpay ang kalagayan ng Kristiyano na yan. Anong preba at ebidensya? Mayroon po tayong mga patutuon na narinig. Iba rin sa amen. Hindi niya akalain sa kanyang pagtakbo. Bigla niyang liko. Yung dadaanan pala ng motor, mayroon masasagupa na imposibleng malusutan ng motor. Pero nalusutan. Nung siya po ay nagtatakbo, sabi niya, ang aking takbo ay 60 pa. Pero hindi niya akalain na mayroon na po palang isang poste na nakahandusay doon. Ang kanya pong sinigaw with authority. Hallelujah, praise the Lord. Nakalusot ang motor, hindi natumba. Iba rin say, amen. Bakit po mangyayari yan? Patunay na tayo po ay active. Mayroon tayong ang ating oras available palagi sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
patunay tayo po ay mayroon tatak ng ating mabait na Diyos. Ang tatak ng mahal na Panginoon, ito po ay hindi naaalis sa atin. Ito ay mananatili hanggang sa pagkatubos ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Mararanasan natin ang tunay na pag-ibig, tunay na pangako, tunay na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Kaya huwag kaligtaan ang pagtitipon. Huwag nating kaligtaan gaya ng ugali ng iba. Huwag nating babayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Everybody say amen. Ano pang ugali ng iba? Saka na lang. Huwag na muna ngayon, sa Biyernes na lang, o kaya sa Linggo na lang. Yun po ang ugali ng iba. Huwag mo natin gayahin. Ang gayahin po natin, magsabing Martes, may gawain, nandito tayo. Ikaw ay patuloy pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong pighatiin ang Espiritu Santo na itinatak sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang makikinabang niyan, ikaw, ako, tayo na gumagawa, patuloy nating maranasan ang tunay na pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalong-lalo na kung inyong namamalas na lalapit na ang araw. Amen po ba? Ito na po yung ating pag-asa ngayon. Yung tayo po palaging makarinig ng totoong ibanghilyo ng ating mahal na Panginoon, sapagkat dito po tayo nagkakaroon ng pag-asa. Ibalik si praise the Lord. Dito po tayo magkakaroon ng pag-asa, hindi po tayo pwedeng umasa sa mga pangako pa ng mga kusisyo ng tao. Ano po mga batid ang ating kalagayan ngayon na humahawak po, nagpapatupad ng mga batas. Kung inyo pong ating po masusubaybayan, magulo ang kailan pong kalagayan. Pero po tayo ating nauunawaan. Nang sabi sa Banal na Kasulatan, for the lack of knowledge, napahamak ang aking bayan. Amen po ba? Napahamak ang aking bayan sa kakulangan ng alak-alaman. Patunay lamang na pinapakita ng ating mahal na Panginoon ang sino mang taong hiwalay sa Kanya, walang magagawa. Pero tayo po ay tinatakan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng pag-asa ng ating mabait na Diyos, ng ating tunay na pag-asa, ang ating tunay na kakampi, walang iba, ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Handang tumulong sa lahat ng oras. Everybody say amen. Handang tumulong sa lahat ng oras. Kahit hating gabi, tawagan natin, hindi nalulubat. Everybody say amen. Hindi nalulubat ang ating mahal na Panginoon. Walang dahilan upang hindi tayo pakinggan ng ating mabait na Diyos. Sapagkat hindi maiksi ang kamay ng ating mahal na Panginoon upang hindi abutin ang ating mga pangangailangan. At hindi liko ang Diyos upang limutin niya ang kanyang mga pangako. Doon sa tunay, nagtitiwala, tumatawag, lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah! Huwag nating gayahin ang ugali ng iba. Iba say amen. Kaya tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala, ating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ano pang sabi sa 15:2 ng unang Korinto? Ating pong basahin. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 2, ganito po pagkasabi. Sa pamamagitan naman nito, iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya say, praise the Lord. Sabi po dito, sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Kaya say, amen. Maliban na lamang kung magsisampalataya ng walang kabuluhan. Pero kung tayo ay magsipanatili, ligtas tayo kung matyaga po natin itong iingatan. Amen po ba? Ibig sabihin, maranasan natin ang mga tunay na pangako ng ating mahal na Panginoon. Na sa oras ng kagipitan, tumawag tayo sa ating mabait na Diyos, papakinggan tayo ng ating mahal na Panginoon, at yan natin maranasan kung ano ang ipinangako sa atin ng ating mabait na Diyos. Dito pa lamang sa lupa, maramdaman na natin ang tunay na kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At hindi mo makakalimutan kailanman yun ang magpapalakas sa iyo. Yung kapangyarihan, pag-ibig na gagaling sa ating mabait na Diyos, malalaman mo sa iyong buhay.
hindi ka talaga pinababayaan ng mahal na Panginoon. Magugulat ka talaga. Lahat ng imposibleng bagay, ginagawang posible sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Tanging ang makakaunawa lamang ikaw. Para sa amen. Tayo na nagtiyatyaga, na natili sa pananampalataya, hindi double-minded, kundi isang pagtitiwala lamang sa ating buhay na Diyos, makikita natin ang tunay na epektibong pangako ng ating mahal na Panginoon. Igaganti tayo sa lahat ng bagay ng ating mahal na Panginoon. Iba sa amen. Walang kalugihan po sa isang mananampalataya na hindi nag-iiba ng pananampalataya, kundi kung ano ang ating natutunan aral, doon po tayo nanatili, may panininigan tayo, nakaugat tayo po doon, mapapakinabangan mo habang tayo ay tumatagal. Ang sabi sa awitin, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Iba sa amen. Habang tumatagal ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, lalong tumatamis ang iyong pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Iba sa amen. Hindi mo matatawaran ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Habang nagnanatili ka, habang nagtitiis ka, ramdam mo na ikaw ay tunay na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kahit kahirapan man, kawalan pa man, pero sagana ka sa pagpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Nanatili ang kaisipan mo sa iyong sariling isipan. Iba na sa amen. Hindi ka nagdadalawang isip. Ang pag-asa mo, mahal na Panginoon, ang pagsubok na ito ay matatapos lang ito. Alam ko, hindi mo ko pababayaan. Iba na sa amen. Kahit wala ka nang makain, pero payapa ka pa rin, nakangiti ka pa rin. Iba na sa praise the Lord. Hindi tayo kumakapit sa patalim. Bagkus nais natin na tayo ay kikilos ayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap para sa ikabubuti natin. Amen po ba? Hindi tayo kumakapit sa patalim. Sa ngayong kapanahonan. Noong tayo hiwalay sa ating mahal na Panginoon, hindi ba kabilang sa mga tunay na Kristiyano, lahat ng bagay ginagawa natin, sasabihin natin pagkakataon na. Kung may mga over pa. Pagkakataon na, ay pwede ito. Pero po ngayon, ang ating bukang bibig palagi kung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pag-asa palagi ay sa ating napakabait na Diyos. Ismut po tayo nagagalaw at yan natin maranasan, tayo po ay mayroon tatak ng ating buhay na Diyos. Ating palapakan po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi po tayo kumakapit sa patalim. Tama po yung sabi ng ating malaparid kanina. Ang kapurihan sa Diyos lamang. Sa kanyang pag-apply sa trabaho, ang gusto niya yung trabahong walang illegal. Amen po ba? Bihira po yan. Wala na pong tao sa kanyang panahon ngayon. Ayuan ko lang. Pero po tayo ay tinuruan sa balagawain ito na tayo po ay tunay na pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Na tayo po ay lumakad sa katwiran na may takot sa ating buhay na Diyos. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap para sa ikabubuti natin. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Ay bari sa iyo, praise the Lord. Sa pamamagitan ay ligtas kayo kung matyagaan ninyo itong iingatan. Maliban na lamang kung tayo ay magsasampalataya ng walang kabuluhan. Masasayang po yung ating pagdalo. Kapag tayo po ay nagsasampalataya ng walang kabuluhan, hindi natin mararanasan na tayo po ay mayroong tatak ng ating mahal na Panginoon. Pero kung alam po natin yung ating ginagawa, na tayo po ay may kabuluhan, yung ating ginagawa may kabuluhan sa harapan ng ating mahal na Panginoon, bandang huli, magiging mapayapa ang ating kalagayan sapagkat kikilos ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Ay po sa'yo, Juan 15:4 hanggang 6. Ano mo basahin? Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 15, versikulo 4 hanggang 6, nasabi, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siya'y nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." 6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga
at matutuyo, at mga titipunin at mga ihagis sa apoy, at mga susunog. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ibalik sa Efeso Lord. Ito po mga mangyayari. Subalit ang sabi sa Malang Kasulatan, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ibalik sa Amen. Pangako ng mahal na Panginoon. Kung tayo ay huwag magsampalataya ng walang kabuluhan, kung tayo ay magtiyaga, ligtas tayo kung matyaga po natin iingatan. Sabi ito mo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga, di na pagkapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ibalik si Amen. Kapag tayo po mga kapatid ay nanatili sa ating mahal na Panginoon, yung tatak mananatili sa atin. Kapag tayo ay hindi nanatili sa puno na yan, yung tatak mamawala sa atin. At dito tayo mararanasan na tayo ay hiwalay na sa ating mahal na Panginoon. Mananaig na po yung ating katwiran, yung ating sariling kaisipan. Dito na po kikilos yung ating sarili, tayo ay kaya natin ito. Akala natin kaya. Akala natin tayo ay marunong. Subalit, kapag tayo ay hiwalay sa puno, ibalik si Amen. Kapag tayo ay hiwalay sa puno, minsan yung iba, sasabihin, kahit hindi ako naman dumadalo, pinagpapala naman ako. Kita mo, hindi ako nag-a-attend. Pero maraming akong pagpapala ngayon. Kaya dahil sa mga pagpapala na yun, hindi na nga ako na maka-attend. Alam niya ng mahal na Panginoon. Ganun, mga kapatid. Ang kanyang katwiran. Dahil sa pagpapala, hindi na nakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag tayo ay hindi nakakabit sa puno, ibang si praise the Lord. Pag hindi tayo nanatili sa puno na yan, matutulad po tayo sa sanga na hindi nagbubunga. Iba po yung bunga na tunay nakakabit sa puno, sapat ang bunga niyan ay tunay na maganda. Pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. Ano pong mga pagpapala yan? Yung bunga na ito ay bunga na tunay na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Ibalik say Amen. Kahit walang-wala ka na, pero natili yung bunga na pagkatakot, pananampalataya, pag-ibig, sa ating mahal na Panginoon, lumalakad sa katwiran ng ating mabait na Diyos, kahit walang-wala ka na, patunay na ikaw ay nakakabit sa puno. Hindi ka nahihiwalay sa puno na yan, sapagkat ang bukang bibig mo palagi, ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos naman. Ibalik say praise the Lord. Diyan ka nakikita ng mahal na Panginoon. Tunay, ikaw ay pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Ibalik say praise the Lord. Ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ibalik say Amen. Yung nanatili sa sanga, magbubunga ng marami. Ito na po yung sinasabing siksik, liglig at umaapaw. Pagpapalang physical, pagpapalang material, higit sa lahat pagpapalang spiritual. Ibalik say praise the Lord. Triple blessing, magbubunga ng marami, yung hindi nahihiwalay sa puno na yan. Anong puno yan? Walang iba ay ang ating buhay na Diyos. Saan po natin masusumpungan ang puno na yan? Sa ating pagdalo, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At habang tayo ay dumadalo, ating pong pinagsisikapan, maramdaman palagi ang presensya ng ating mabait na Diyos. At maya-maya, ramdam mo na ikaw ay pinagpapala na ng ating mabait na Diyos. Ikaw ay umiiyak na, ramdam mo na ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Patunay na ikaw ay mayroon tatak ng ating napakabait na Diyos. Sabagat ang bukang bibig mo palagi, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ibalik say Amen. Hindi mo pinapansin ang katabi mo. Ang pinapansin mo kung paano mo maramdaman ang presensya ng ating buhay na Diyos. Minsan may mga katabi ka, oras ng gawain, testimony portion, o pangangaral salita, pakikinig salita ng Diyos, walang ibang ginagawa, nagkikwentuhan, kinakalabit ka. Ang tutsong Kristiyano, sa sunod-sunod na gawain, hindi natatabi yan sa iyo. Iiwasan ka na yan sa pagkasasabihin sa iyo, wala kang ibang ginagawa. Kalabit ka ng kalabit. Minsan naman, yung iba, grabing pagkatulog. Iba na say, praise the Lord. Oras ng gawain pagdalo, tulog na tulog. Sabi niya, pag ako dumadalo, diyan lang nahihimbing yung aking tulog.
Yung kanya palang pagdalo, isip niya matulog lang. Sino pong may gawa niyan? Kalaban ng ating mahal na Panginoon. Linlangin upang waksumilang ang kaliwanagan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Iba na sa iyo, praise the Lord. Sa pangalan nakalagay sa John 8:27, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Diyan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating dakilang Diyos. Iba na sa iyo, praise the Lord. Ang natili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang manatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihagi sa apoy at mga susunog. Ibalik say amen. Yun po ang mangyayari. Kaya yung nahiwalay sa puno, iba po yung karanasan. Iba po yung bukang bibig. Iba po yung ginagawa. Kaguluhan, problema, umasa sa kanyang sarili. Dumating na yung anxiety, dumating na yung mga depression. Hanggang sa iba niya po nais na sa isip. Ganun ang mangyayari. Walang magagawa. Hindi niya maranasan na siya ay nasa kamay ng mahal na Panginoon. Subalit tayo pong nanatili habang humarap tayo sa mga pagsubok na yan, lalo tayong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon sapagkat maramdaman natin, mauunawaan natin na ang pagsubok na yan, yun pala ay magpapatatag sa atin at mauunawaan natin na bandang huli, yung pagsubok na yan ay ating pasasalamatan at yan tayo magiging matagumpay. Iba rin sa praise the Lord. Akala natin masama, yun po pala ay para sa ikabubuti natin. Pag ating naunawaan. Paano natin maunawaan? Sa pamamagitan po ng ating pagdalo. At sa ating pagdalo, tayo ay nakikinig. Diyan natin maranasan, diyan natin matatagpuan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Diyan tayo nagkakaroon ng pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Iba rin sa amen. Iba rin sa praise the Lord. Diyan tayo nagkakaroon ng kalakasan. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Inabot natin yung oras, mga kapatid. To be continue. Ano bang araw ngayon? Martes? Mayroon pa pong Wibis. Ipagpatuloy na po natin. Patuloy po tayong dumalo tuwing banal na gawain. Iba rin si amen. Ikaw at ako nagpapatuloy nito. Hindi natin mararanasan na tayo ay pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat dalo natin, maramdaman natin, tayo ay ikukumport ng ating buhay na Diyos. Hindi mauuwi sa wala yung ating pagdalo. Diyan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Alat po ng pagpupuri, pasasalamat ay tanging sa ating mahal na Diyos po lamang. Ating pong awitin yung hangarin ng Diyos ay sa kabutihan. Wala pong ibang hangarin ang ating mahal na Diyos sa bawat buhay natin para po sa ikabubuti natin. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Tatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin umasa? Hallelujah, hallelujah. Bakit kaya sa paglipas na kasagutan ay hindi ko nakamtan. Patuloy ka lang, kapatid. Patuloy lang tayo. Ngayon, ramdam natin tayo ay baksak. Kalooban niya ng mahal na Panginoon. Magpatuloy lang tayo na magpatuloy. Yun ay para sa ikabubuti natin. At matutunayan ng mahal na Panginoon na ikaw at ako ay tunay na tinatakal ng ating mabait na Diyos, na ikaw ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hanggang ang Diyos ay sa kabutihan mo, kailangan siya ay pagalihan mo. Sa
natin. Huwag tayo maghimagot na tumawag sa ating buhay na Diyos. Minsa'y maghintay Amen. ang itutugon sa'yo. Oo, kapag ito'y layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya'y panaligan mo. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya'y panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalakasan ko'y ikaw, Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangan lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lakas. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. presensya mo, kailangan Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalakasan ko'y ikaw. Kailangan ka namin talaga. Wala kaming magagawa para magagawa natin. Tanging ikaw lamang mahal at aming kailangan sa lahat ng oras. Patawagan mo kaming lahat. Hallelujah. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalakasan ko'y ikaw. Hallelujah. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangan lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo kailangan lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo
Hallelujah. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Wala kaming magagawa, mahal na Panginoon, kung wala ka. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pangako, mahal na Panginoon. Ikaw ang nagpapalakas sa amin, mahal na Panginoon. Lubos kami nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hanggang sa panahon ito, kami ay patuloy pinanghahawakan. Kumpayan ang mga pagsubok naming hinaharap. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga unang dalangin ng aming Reverend Pastor. Sa lahat ng mga manggagawa, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa kanilang mga unang dalangin. At kami, mahal na Panginoon, patuloy pinanghawakan hanggang sa panahon ito. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ang kapurihan ay walang iba sa iyo lamang, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Hallelujah. Sa oras pang ito, ating ipanalangin sa ating mahal na Panginoon. Paabot muli sa Kanya. Tayo po ay panghawakan at patuloy kahawagan ng ating mahal na Panginoon habang tayo ay patuloy naglilingkod sa Kanya. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng po, mahal na Kristo. Narito po ang iyong mga anak, mahal na turuan, tumiwala sa iyo. Sa mga unang dalangin ng aming beloved pastor, narito kami, mahal na Panginoon, patuloy po nagtitiwala, umaasa sa iyo, mahal na Panginoon, na ikaw ang Diyos na pinaglilingkuhan, buhay makapangyarihan. Hanggang kami, mahal na Panginoon, ay narito, nanatili, nagkikipagbaka sa mundong ito, mahal na Panginoon. Tulungan mo po kami, mahal na Panginoon, na kami makalakad, manatili sa iyong positibong pagkatakot, ang pagpapasakop, ang pagpapakumbaba, buhangan ng iyong bala espiritu na natili sa amin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, tayo manatili sa bawat buhay namin hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa araw ng pagkatubos, mahal na Panginoon, maratnan mo kami na kami ay may kainit na paglilingkod sa iyo. Hindi namin magagawa ang mga bagay na yan, mahal na Panginoon, kung wala ka. Kaya amin dalangin sa iyo, mahal na Panginoon, kung saan kami mahina, doon mo kayo palakasin. Huwag mo kaming iwanan, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Ano man po ang gawa ng kaaway, mahal na Panginoon, ano man mga salo o ano man mga problema na aming hinaharap, tulungan mo kami na aming mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na ikapaghihina namin, mahal na Panginoon. Palakasin mo kami palagi ng iyong kapangyarihan. Sa ito po, mahal na Panginoon, pinaabot sa iyo, maging sa aming mga mahal sa buhay, hindi na makapiling sa paglilingkod sa iyo. Ikaw, mahal na Panginoon, siyang kumilos, mahal na Panginoon, gumawa ng kapamaraanan. Na bago kang dumating, mahal na Panginoon, sila din po, mahal na Panginoon, ay tawagin mo, hallelujah, makasama namin paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Alam na walang posible sa iyo, mahal na Panginoon. Kumilos ka muli, mahal na Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, maging sa mga kapatiran, mahal na Panginoon, na sa panahong ito, nasa paghihina, sa paglupaypay, palakasin mo sila, mahal na Panginoon, nasa barig ng karamdaman, muli, mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng pag-asa na ikaw ang Diyos nagpapagaling, nagpapalakas, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang lahat ng ito ay aminaabot sa iyo, sa unang dalangin ay Reverend Pastor sa matamis at magpapayang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Ating pong sawayin, anumang mga umaalipin sa ating makaramdaman sa ating katawan sa oras pang ito, ating pagkatiwalayan sa ating buhay na Diyos. Hallelujah, mahal na Panginoon, sa oras pang ito. Narito po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Anong makaramdaman, mayroon tiyataglay sa aming katawan, anumang karamdaman yan, sakit sa puso, lagnat, trangkaso, ubo, goiter, sakit sa tiyan, anumang uling karamdaman, diabetes, goiter man yan, pagkabingi, pagkabulang, pagkapilay, rheuma, arthritis, cast out, be healed, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, glory to God, cast out, be healed, in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Purihin po ang ating bait na Diyos. Ating pagkapakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po mamari ay sumigaw, tatlong bisa. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo pa itatalon. Sabay-sabay. Hallelujah. 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 Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Alam po na magpupuri, pasasalamat, pagdadakila, pagsamba, tayong sa ating buhay na Diyos lamang.